Sige mga tao, si Pauline Hanson ay hayagang nagdeklara ng digmaan laban sa multikulturalismo. Alam ko na maraming kumupuna sa multikulturalismo, pero sa pagkakaalam ko, wala pang nagsabi nito kahit sina Rupert Lowe at Nigel Farage. Siya lang talaga ang nagsabi. Ipaparinig ko sa inyo ang clip. Bago ko gawin yon, ito ang sitwasyon sa mga kalsada ng Australia. Magandang gabi. Nagwala ang mga mararahas na siga sa abalang kalsada ng Port Melbourne at hinabol at inatake ang dalawang lalaking walang armas. Gumamit ang grupo ng metal na tubo at maso sa gitna ng araw. Hindi ko maipapakita ang video dahil marahas ito. Ganito ang nangyayari sa pinakamalalaking lungsod natin. Ano ang... Ano ang nangyayari sa kabataan? Ganito rin sa mga food court. May kutsilyo siya! May kutsilyo siya! May kutsilyo siya! Hindi! Naku! Oy! May dala sa machete, bro! Ganito ang nangyayari sa mga shopping center natin. Mga relihiyosong slogan, oo. Ganito ang nangyayari sa mga kalsada natin. Kamusta? Kamusta mga udyo? Khaybar! Khaybar yayod! Shaiba haba darahut! Lahat ng mga video clip na ipinakita ko sa inyo, lahat ng mga problemang ipinakita ko, wala sa mga ito ang likas na Australiano. Wala sa mga yon. Kaya ang mga ito ay bunga talaga ng multikulturalismo. Kaya si Pauline Hanson ang naging pinakasikat na leader sa Australia. Sa tingin ko, wala pang nagsabi nito ng ganito katapat. Pakinggan ninyo. Pumunta naman tayo sa kasalukuyan. Ang net overseas migration sa unang 3 taon sa ilalim ng kamahalaang Albanese Labor ay umabot ng 1.27 milyon na tao. Uulitin ko yon. 1.27 milyon na tao sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Mas mataas pa yon sa 423,000 kada taon. Bawat taon, 500,000 tao ang pumupunta sa Australia. 25 milyon lang ang ating populasyon noon. Mahigit 1.9 milyong tao ang dumating sa Australia mula kalagitnaan ng 2022 hanggang kalagitnaan ng 2025. Hindi pa kasama ang 2026. Narinig ko rin ngayong taon ang pinakamalaki ang bilang. Hindi maikakaila. Ang imigrasyon o ang patakaran sa imigrasyon ang nagdala sa ating bansa sa isang krisis. Sa gitna ng krisis na ito ay ang lubang maling patakaran ng multikulturalismo. Hindi tayo maaaring maging isang multicultural na lipunan. Isa tayong multiracial na lipunan, ngunit dapat tayong maging isang kultura lamang. Sa palagay ko, wala pang nagsabi nito ng ganito dati. Monokultural. Nasabi ko na ito dati, pero malaking bagay kapag galing sa pinakasikat na leader ng bansa. Sa palagay ko, ni si Trump ay hindi ito nasabi ng ganito. Ang sabi ni Trump ay America First. Hindi pa, sa tingin ko, si Nigel Farage ay siguradong hindi pa ito nasabi. At pati na rin si Rupert Lowe ay hindi pa ito nasabi. Ito ang sinasabi ko. Ang ideya ng multikulturalismo ay nabigo. Totoong nabigo ito. Ang ipinakita ko lang sa inyo, iyon ang direktang resulta ng multikulturalismo. Iba ang itsura ng Australia, 20 taon na ang nakaraan. Ganon din sa UK, pero mas matagal lang nabubulok ang UK kaysa sa Australia. Pero anong napapala mo dyan? Ano ang silbi nito? Itong mga taong dinadala ninyo, wala namang mabuting na idudulot sa ekonomiya. Sinasay nila ang sistema ng benepisyo. Tingnan mo, hindi ako nag-e-exaggerate. Ano ito? Tatapusin ko ang video ni Pauline. Tiyaga lang, tingnan mo. Innan mo ang epekto ng multikulturalismo. Ano ang pinakagusto mo sa paninirahan mo sa Australia? O may bagay ka bang nadala na wala ang mga tao mula sa USA, UK o ibang bansa? Ipadala mo ang link. Ipadala mo ang link. Ipadala mong link, ipadala mong link. Paano naman ikaw? Pabalikin mo ako. Hindi. Huwag mo pakita ng mukha. Para sa mga hindi nakakalam,
Ang Centrelink ang aming ahensya ng kagalingang panlipunan na nagbibigay ng ayuda. At Oo, ipinagmamalaki pa nila at pinagtatawanan pa nila ito. Sinasabi nila na wala raw katumbas ang Centrelink sa US at UK. Pero sa totoo lang, meron naman. Ang UK inuubos din ng parehong mga tao. Tingnan mo to. Tingnan mo to. Pakinggan mo to. Gaano ka nakatagal nakatira dito? 2,004. Sige, 2,004. Since 2004. Ang mga taong ito ay nakatira na sa pabahay ng gobyerno mula 2,004 mahigit 22 taon na. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila kayang magsarili. Itong mga bahay, pabahay ng gobyerno sa Australia. Alam ko kung saan ito. Nasa Fitzroy. Pag dumaan ka ron, puro Aprikano lang makikita mo. At kapag pumunta ka sa ibang bahagi ng lungsod, makikita mo na maraming Australiano ang nakatira sa mga tent. Itinayo ang mga social housing na ito para sa mga Australiano. Ang ideya ng imigrasyon ay, papapasukin mo lang ang mga mataas ang kasanayan para maging bahagi sila ng lipunan at magbayad ng buwis. At ang mga buwis na yon ang nagpapundo sa social housing. Pero ang ginawa natin, nagpasok tayo ng mga tao mula sa mga bansang kaunti, ang mayaambag at mababa ang antas ng kasanayan at binigyan natin sila ng lahat ng bagay ng libre. Sabi ni Anthony Albanese, ilan sa mga higante sa industriya ay mga migrante, isa o dalawa lang. Hindi nila binabanggit ang libu-libong taong konektado sa kanila. Dumating si Mama sa Australia noong 2003 at naging mamamaya na siya mula noon. Wow! Dumating ako ng mas huli pa. Sige! Lumipat ako sa bahay ng nanay ko nung nakaraang taon. Lumipat siya sa bahay ng nanay niya. Dumating siya. Noong 2014 pa siya dito, bata pa nun. Sige, kung gusto mong idahilan na matandaan na ang nanay mo at iba pa, paano siya? Marunong naman siya mag-Ingles. Bakit sa social housing siya nakatira? Isa pa. Hindi pa rin sila marunong magpasalamat at ayaw sa Australia. Pagkatapos ng lahat ng yon, ayaw pa rin nila sa Australia. Kaya gaya ng alam nyo, ginaganap ngayon ng FIFA World Cup sa Amerika. Kaya ang ating football team na tinatawag nating soccer team, ang Socceroos, ay naglaro laban sa Turkey. Oo, kaya isipin mo na lahat ng mga migranteng ito na may iba't ibang pinagmulan ay susuporta man lang sa Australia, di ba? Pero, mag-isip ka ulit. Yung iba sa mga taong ito ay sumusuporta sa Turkey kahit hindi naman sila Turkish. Pero sumusuporta sila sa Turkey dahil kapwa ito bansang Muslim. Binibigyan ba ng Turkey ng ayuda ang mga magulang mo o pati ikaw? Mga lalaki! Kausapin niyo ako! Sino ang mananalo ngayon? Sino ang manalo ngayon? Turkey! Tara na! Tingnan mo to, hindi siya taga-Turkey. Kung pumunta siya sa Turkey, magiging sobrang racist sila sa kanya. Sabi mo sa mga Aussie dito ang isang salita, pare. Mga lalaki. Mga lalaki! Nakita mo yon? Oo. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin sila tapat sa Australia. Ano pa ang napapala mo doon? Gumagawa ka ng mga kultura na enclave. Hindi lang basta mga kulturang medyo compatible, kundi mga kulturang aktibong galit sa Australia o sa mga Australiano, pati na rin sa kanluraning kultura sa pangkalahatan. Kaya nga nabigo ang ideya ng multiculturalism. Hindi dapat hinihikayat ang multiculturalism. Dapat nga itong buwagin, piraso-piraso. Gusto mong manirahan sa Australia? Isa lang ang kultura dito. Yun lang. Kulturang Australiano at mga pagpapahalaga ng Australia. Hindi kami gumagawa ng palusot at hindi na kailangang ipaliwanag kung bakit hindi pwede ang halal na pagkatay. Alam mo na kung bakit. Dapat Australia lang ang sinusuportahan. Kung Australiano ka at sumuporta sa iba, posibleng ikansela ang iyong pagkamamamayan. Alam kong maaring may kinalaman ito sa malayang pananalita, pero nangangganib na ito ngayon. Kailangan lang natin ng matibay na political will para mapigil ang ganitong asal. At hayaan ninyong sabihin ko, ang mga taong ito, kapag sinabi mo sa kanila na, "Oy, pumili ka ng Australia o ipapadeport ka namin," alam mo kung anong gagawin nila? Yun na yon. Pakiusap, huwag niyo kaming palayasin. Ayaw naming madeport sa mahihirap naming bansa. Anong gusto ninyong gawin ko? Lalaitin ko ang Islam, si Muhammad, at sarili kong bansa kung kailangan. Ganyan ang ginagawa nila.
Kailangan baguhin ang kultura. Dapat buwagin ang maling at palpak na ideya ng multiculturalism. Hindi ito epektibo. Monokultura. Kailangan maging monokultural ang Australia. Natutuwa ako na sinabi niyang multiracial tayo. Naayos lang at hindi rasista ang pahayag niya. Kinuha mo ang mga salitang ito mula sa playbook ng kaliwa. Dati, kapag tumutol ka sa multiculturalism, tinatawag agad itong rasismo. Matagal ko nang sinasabi, hindi ito isyu ng lahi, kundi ng kultura. Tawagin mo akong isang kulturista. Ako ay isang nasyonalista at kulturista ng Australia. Ako'y tagapagtanggol ng kanluraning sibilisasyon. At sa tingin ko, wala namang dapat makaramdam ng masama tungkol dito. Hindi tayo dapat mahiya na tawagin primitibo ang mga primitibong kultura. Ideklarang barbariko, makaluma, at primitibo ang mga ito. At wala silang lugar sa kanluraning lipunan dito sa Australia. Hindi ko maintindihan kung kailan ito naging. Bastos sabihin yon. Kailan naging mali ang ipaglaban ang sariling bansa o pinagmulan? Sa pagdaan ng panahon, nangyari nga yon. Palaging hindi maiiwas ang resulta ng multikulturalismo. Kasi dati sabi nila, mag-i-integrate at mag-assimilate ang mga tao. Pero ngayon, itong mga kaliwang politiko, at hindi ko tinutukoy ang mga Greens, hindi ko tinutukoy ang mga sobrang kaliwa. Ang tinutukoy ko ay mga labor na politiko na, sa palagay ko, ay masyado na ring lumihis sa kaliwa. Pero sinasabi nila na hindi na kailangan ng asimilasyon. Hindi mo na kailangang mag-assimilate. Pumasok lang kayo, iboto kami, gawin ang gusto nyo. Magalit o bastusin nyo ang Australia. Wala kayong kailangang baguhin. Kailangang magbago yan. Hindi natin sila pwedeng hikayatin, maging ganon. At dapat may mabigat na parusa. Alam ko na may espesyal na pribilehiyo ang UK. Kung saan ang Home Secretary ng UK ay pwedeng kansilahin ang pagkamamamayan ng kahit sino kung hindi ito nakakabuti sa publiko. Hindi na kailangang dumaan sa korte. Hindi natin magagawa yon dahil ang Home Affairs Minister natin ay hindi pwedeng magkansela ng pagkamamamayan nang hindi dumadaan sa korte. Pero kaya ito ng UK. Kaya kung hindi ko alam kung si Rupert Lowe o kung sino man, hindi ko alam kung si Rupert Lowe ang magiging Prime Minister. Pero mangarap na lang tayo. Mangarap ng malaki, sabi nga nila. Kung si Rupert Lowe ang maging Prime Minister, pwedeng kansilahin ni Home Secretary Zia Yusuf ang citizenship ng mga tao kung sa tingin niya hindi ito makakabuti sa publiko. Kailangan din natin yan sa Australia. Kailangang magkaisa ang mga Australiano sa isang kultura. Ngayon, punta na tayo sa mga katotohanan. Tulad ng paalala sa atin, kamakailan ni Paul Kelly, isa sa inyo, halos 50% ng mga estudyante sa ilan sa ating pinakamahusay na universidad ay mga dayuhang mag-aaral. Iyan ba ang gusto o sinusuportahan ng mga botante? 32% ng ating populasyon, katumbas ng 8.8 milyong tao, ay ipinanganak sa ibang bansa. Iyan ba ang suportado ng Australia? Ano ang sabi nila? Kung galing ka sa lahat ng lugar, wala kang pinanggalingan. Ganyan ang nangyari sa London. Ibig kong sabihin, kapag nagsimulang umalis ang mga katutubo, hindi na yon ang bansang yon. Kapag nawala ang mga Ingles, ibig kong sabihin ay, mga tao talaga. Ang mga taong naging Ingles na sa loob ng maraming henerasyon, kapag umalis sila, ang matitira ay hindi na England. Hindi na yon England. At ang Australia ay hindi na iba. Sa census noong 2021, mahigit kalahati ng mga residente ng Australia, 51.5% ay ipinanganak sa ibang bansa o may isang magulang na ipinanganak sa ibang bansa. 51.5%. At masisiguro ko sa'yo, halos wala sa kanila ang katulad ko o kasing makabayan nila ako tungkol sa Australia. Halos wala sa kanila. Siguro, masuwerte ka na kung may 10% sa kanila na katulad ko mag-isip na inuuna ang Australia bago ang lahat. Bago ang kultura ng kanilang mga ninuno. Bago ang bansa ng kanilang mga ninuno. Bago ang kanilang reliyon. Kaunti lang ang unahin ng Australia, maliban kung sila ay mula sa ibang kanluraning bansa tulad ng Briton. Marami. Alam ko sinabi niya na 1.27 milyon na tao ang pumasok sa Australia. Sa tingin ko,
3,000 o 400,000 sa kanila ay mga Briton. Gusto pa namin na mas marami sa kanila. Ganon dati. Dati, mga Briton at mga Kiwi lang ang pumupunta sa Australia. Pero hindi na ngayon. Iyan ba ang sinusuportahan ng mga botante sa Australia? Iyan ba ang gusto ng Australia? Ang katumbas na bilang para sa Estados Unidos ay 14%. Nararamdaman ba ng mga Australiano na nawawala ang pagkakakilanlan at pinahahalagahan ng bansa? Alam nating lahat ang sagot dyan. Palalalimin ko pa ang usapan sa pambansang pagkakakilanlan at pinahahalagahan ng mga Australiano. Tanging isang hangal lang ang magwawalang bahala sa lumalalang problema sa wika na dulot ng imigrasyon. Muli, ipinakita ng 2021 census na isa sa 4 na tao o 23% ang nagsasalita ng ibang wika bukod sa Ingles sa kanilang tahanan, kung saan ang pinakakaraniwan ay Mandarin at Arabic. Paano matakaroon ng patakaisa sa lipunan kung di marunong magsalita ng wika ang mga tao? Sa parehong diwa, Tingnan mo na lang ang UK. Tingnan mo na lang ang UK. 872,000 tao ang nagsabi na hindi sila mahusay magsalita ng Ingles. O hindi talaga marunong. Dahil sa nabigong multiculturalismo, naging kapantay ng ating kultura ang iba pang kultura. Hindi naman rasismo ang pagtutol doon, kundi simpleng sentido komun lang. Partido. Ang partido ko ay radikal na tinatawag na isang bansa. Malinaw ito. Oh, yun na yun. Hindi mo kailangang humingi ng sorry sa pagpili sa Australia. Naging Australia ang Australia dahil sa mga pinahahalagahan nito. Bakit mo sisirain o babaguhin ito? Kaya mga kaibigan, magtiwala tayo at maging positibo. Dahil, alam mo, umasa talaga ako na makukuha ko si Rupert Lowe dito sa Australia. Si Pauline Hanson ay tamang-tama lang ang pagiging kanan. Pwede pa siyang lumipat ng kaunti sa kanan. Suportado ko pa rin siya. Kailangan natin ng radikal at matatag na solusyon, mga pare. Pero makatarungan sa pananaw ng mga Australiano. Pasensya na, pumunta ka sa Pakistan. Unahin ng Pakistan ang Pakistan. Sa India, inuuna ng mga Indian ang bansa nila. Nasyonalista at proud sila. Dapat ganun din gawin natin para sa Australia. Unahin ang Australia. Ang Ingles dapat ang pangunahing wika ng bansang ito. At saka, nung dumating ako, kailangan mo talagang patunayan na marunong ka sa Ingles. Meron kang tiyak na kasanayan sa Ingles. Kailangan mong marunong magsalita, magsulat, at magbasa sa isang katanggap-tanggap na antas. Kung hindi, walang visa sa'yo. Hindi ko alam kailan nila pinaluwag ang mga patakarang ito. Bakit? Dahil gusto natin ng mas maraming kultura. Oo, pero may 1 bilyong tao sa Afrika. May 1 bilyong tao sa India. Karamihan sa kanila ay nasa mababang kasanayan, mababang sahod na kategorya. Pwede silang patuloy na dumating. Pwede silang patuloy na dumating. Patuloy mo silang pinapapasok. Patuloy silang darating. Hindi matatapos yan, maliban kung kailangan mong itama ang direksyon. Sa tingin ko, maganda ang ginagawa ni Pauline. Gawin natin siyang susunod nating punong ministro.